Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay sa atin sa buong gabi na tayo ay nakapahinga, at sa araw na ito atin na muling pag-aaralan ang kanyang mga salita. It's July 12, entitled Complete Sanctification. Makikita pa rin ito sa aklat ng The Heavenly Places. Sabi sa ating text sa 1 Thessalonians 5 verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Dito makikita natin na tayo ay papakabanalin ng Panginoon ng ating buong puso at tayo didinggin kung tayo ay mananalangin. At ang buong espiritu, ang buong pagkatao natin, espiritu, kaluluwa at katawan, ay ito po ay i-reserve para sa pagdating ng Panginoon ay hindi tayo ikakahiya. Sanctification, how many understand its full meaning? The mind is befogged by sensual malaria. The thoughts need purifying. What might not men and women have been had they realize that the treatment of the body has everything to do with the vigor and purity of mind and heart. So, ang kabanalan mga kapatid, gaano o ilang mga tao ang nakakaintindi nito? Kung ano bang ibig sabihin nito? Ang ating mga pag-iisip ay talagang napuno sa mga karumihan dito sa mundo. Kaya malimit na kakaunti lamang ang mga taong nakakaunawa sa meaning ng kabanalan o pagpapakabanal. Ang ating mga pag-iisip ay kinakailangan itong mapabanal, madalisay. At bawat isa sa atin, kinakailangan ma-realize natin kung gaano natin kinakailangan ang kapangyarihan ng Panginoon upang maipagaling natin ang ating mga sarili sa lahat ng kadumihan, at kinakailangan na mapabanal ang ating mga puso, isip at kaluluwa. Men and women have been bought with a price, and what a price, even the life of the Son of God. What a terrible thing it is for them to place themselves in a position where their physical, mental, and moral powers are corrupted, where they lost their vigor and purity. Such men and women cannot offer an acceptable sacrifice to God. So, tayong mga tao, malalaki man o mababae, ay tayo ay binili sa malaking halaga, ang dugo ng anak ng Diyos namatay para sa atin. Dahil ang buhay ni Kristo ay talagang binayad para sa buhay, para sa ating buhay, para magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi natin ito maintindihan, hindi natin ito malawak na maipapabatid sa mga tao dahil kakaunti lamang ang nakakaalam nito. At nalalaman natin na gaano tayo minamahal ng Panginoon. Sa ating buhay bilang Kristiyano, kinakailangan nating maunawaan ang malaking halaga ng kaligtasan upang ating mapanatiling banal ang ating buhay. Physical, mental at moral na kapangyarihan ay talagang nakurap na at kinakailangan itong mapabanal. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon para makapanagumpay po tayo sa ating mga kahinaan at maging katanggap-tanggap ang sakripisyo sa Diyos. The true Christian obtains an experience which brings holiness. He is without a spot of guilt upon the conscience or a taint of corruption upon the soul. The spirituality of the law of God with its limiting principles is brought into his life. The light of truth irradiates his understanding. So, ang tunay ng Kristiyano ay kinakailangan na ma-experience niya, maranasan niya ang buhay na nagdadala ng kabanalan, at maipakita nga natin sa ating buhay, sa ating mga salita, sa ating mga pag-iisip, ang kabanalan ng ating Panginoon na walang ikasasaway sa kanyang harapan. At nawa ay maintindihan natin ito dahil dito sa mundo ay punong-puno tayo ng mga makamundong pag-iisip, mga masamang akala, at ito'y nagpapadumi sa kaluluwa ng tao. Kaya nga, ang espiritual na kalooban ng Diyos ay nawawalan na ng kapangyarihan dahil hindi pinapahalagahan ng mga tao. At kinakailangan nating panghawakan ang prinsipyo ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang liwanag ng katotohanan, ito yung magpapabago sa atin
at atin mas lubos na mauunawaan ang kanyang kalooban. A glow of perfect love for the Redeemer clears away the miasma which has interposed between his soul and God. The will of God has become his will, pure, elevated, refined, and sanctified. His countenance reveals the light of heaven. His body is a fit temple for the Holy Spirit. Holiness adorns his character. God can commune with him, for soul and body are in harmony with God. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon na kapag tayo ay nakaranas, nakatikim na ng kanyang pag-ibig, ang perpektong pag-ibig ng ating tagapagligtas, malinaw na pinapabatid niya sa bawat isa sa atin, sa ating mga kaluluwa, upang ang kanyang kalooban ay magiging atin, at upang ang ating mga kalooban ay mapapalitan ito ng kalooban ng Diyos, upang tayo ay mapabanal, ma-refine, mabago, at madalisay. At ang ating mga pag-uugali ay maipapakita natin sa pamamagitan ni Kristo ang kabanalan na nagmumula sa langit, ang liwanag na nagmumula sa kalangitan, ang kanyang katawan o ang ating mga katawan ay lilinisin, babaguhin ang ating kaluluwa at patatawarin ang ating mga kasalanan upang maging fit tayo na maging templo ng kanyang banal na espiritu. Ang kabanalan ay pinapakita dito sa kanyang karakter. Nawa ay makita natin at maiparamdam natin ang karakter ng Panginoon, siyang ituyo lamang ang magiging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. At tayo ay magiging kaisa sa Diyos. Ang ating mga kaluluwa, ang ating katawan ay magiging instrumento sa kanyang gawain at tayo ay magiging kaugnay sa kanyang kapangyarihan. There are many who thought striving to obey God's commandments have little peace or joy. This lack in their experience is the result of a failure to exercise faith. They walk, as it were, in a salt land and parched wilderness. They claim little when they might claim much, for there is no limit to the promises of God. So dito makikita natin na maraming mga taong iniisip nila na sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na masunod ang kalooban at kautusan ng Diyos, ay talagang masusunod nila, ngunit napakaliit lamang ang kanilang kalinawan at kagalakan sa kanilang puso. Ito'y nakukulangan sila ng karanasan sa kanilang pananampalataya, kaya nga sila ay nafe-failure na ma-exercise ang kanilang faith. Nilalakaran nila ito, ngunit nawawalan din sila ng pananampalataya sa kanilang buhay sa Panginoon. At gaya nga natin, nagsisikap din sila, ngunit iba talaga kapag ine-exercise natin ang ating mga pananampalataya. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, parang nawawalan tayo ng sigla dahil hindi natin nararanasan ang kabanalan ng Panginoon. Kung tunay tayong mga Kristiyano, kinakailangan na ating maramdaman, ating maangkin ang kabanalan ng Panginoon. Dahil ang mga taong hindi nakakaramdam nito, tumatanggap lamang sila ng maliliit at kakaunting pagtanggap. Kaya kakaunti lang din ang kanilang natatanggap. Ngunit kapag sila ay aangkinin nila ng sobra-sobra ang pangako ng Panginoon, dahil ito'y kanyang pinangako, tandaan natin, walang limitasyon ang pangako ng Diyos. Kinakailangan natin itong maangkin upang atin itong maranasan. Such ones do not correctly represent the sanctification that comes through obedience to the truth. The Lord would have all His sons and daughters happy, peaceful, and obedient. Through the exercise of faith, the believer comes into possession of these blessings. Through faith, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, every excellence developed. Maraming mga taong hindi nagko-correct sa kanilang mga sariling karakter. Kaya nawawalan sila ng pag-represent ng kabanalan at pagsunod sa katotohanan. Tandaan natin, kapag tayo ay mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay maging masaya, may kalinawan at masunurin sa lahat ng kautusan, masunurin sa lahat ng
kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pag-exercise ng ating mga pananampalataya, tayo ay nag-aangkin o umaangkin ng pagpapala. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tandaan natin na bawat mga karakter, lalong-lalo na inaangkin natin ang karakter ng ating Panginoon, ay talagang ipagkakaloob ito sa atin. At bawat mga defilement sa ating buhay, sa ating karakter, mga defect of our character ay mapapalitan ito. Madedevelop sa atin ang excellence na tayo ay nakokoreksyonan araw-araw sa kanyang katwiran. At the more tayong kinokoreksyonan ng Panginoon, the more din tayong ginagabayan ng kanyang banal na espiritu, at the more nating binubuksan ang ating pangunawa, mas doon natin malalaman kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Mas doon ating malinaw na maintindihan kung ano ang kanyang kalooban. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, naway wag po na tayong maging pabaya sa ating tungkulin, at ano yung kompletong pagpapabanal ay makipag-cooperate po tayo sa Panginoon. Atin pong angkinin ang kanyang pangako na talagang hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo sa ating mga sarili kung tayo ay naiinis sa ating buhay, kung tayo ay may mga depekto sa ating mga karakter, ay kinakailangan itong mapalitan ng karakter ng Panginoon upang tayo ay maging kaaya-aya sa kanyang pagparito, upang maging kagalakan tayo sa mga taong ating nasasalamuha, at the same time marami tayong maidadala sa paanan ng Panginoon. Ito lamang ang ating tanging dalangin, na nawa ang karakter ng ating Panginoong Hesus ay ma-develop sa ating buhay. Individual po. Nasa process po ang lahat, at kinakailangan tayong makipag-cooperate sa Kanya. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga.